Hello mga karelasyon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga babae na tapat at mapagmahal sa kanilang partner. Mga signs na ang isang babae ay loyal. So guys, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. Number one, selosa siya. Alam nyo, ang selos ay tanda ng pagmamahal. Basta ito ay hindi sobra-sobra at labis-labis. Kasi kapag sobra ito, may problema na. Maaring psychological o may problema na sa ugali, behavior, ang babae na sobrang selosa. Okay? So guys, kapag ang partner nyo, karelasyon nyo ay nagseselos, yung tipong lagi kang tinatanong kung saan ka galing, bakit ngayon ka lang dumating, sino ang mga kasama mo, ang dami-daming katanungan. Yung pakiramdam mo ay naging investigador na ang partner mong babae. Alam nyo guys, ginagawa ng babae ito dahil mahal ka niya. Nag-aalala siya para sa iyo, okay? Hindi siya mapakali noong hindi ka pa nakikita. Kaya nung dumating ka na, ayan na, sinasabi na niya ang kanyang saloobin na ginagawa niya lang yon dahil concern siya sa iyo. Meron siyang care at pakialam sa iyo. Matakot ka kapag nanahimik na yan. Hindi ka na tinatanong. Wala na siyang pakialam sa iyo. Diyan ka mag-alala, okay? Kasi kapag wala na, maaring sa iba na napunta ang kanyang pakialam, okay? Kaya mga guys, kung nagseselos ang partner nyo, huwag nyo itong tignan bilang masama, kundi dapat tignan nyo yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaganito ang inyong partner na babae. Number two, simple lang kung manamit. Oops, meron agad-agad dyan mag-react, pero context tayo, okay? Konteksto. Ang simpleng pananamit, ito yung pananamit na modest, okay? Modest, hindi bastusin. Hindi ka nagpapakita ng katawan. Meaning to say, kung ano yung nakatago dyan na hindi naman talaga dapat masilayan at makita, ay hindi ibinubuyang-yang, okay? So, covered ka na ikaw ay komportable, karespe-respeto, at may class, okay? So, may mga kababaihan kasi na ang mindset nila para makuha ang atensyon ng kalalakihan, makakuha ng validation sa labas, is magsuot ng pepe shorts, ng damit na talagang luwang-luwa na yung kaluluwa. Okay? Yung nasa baba naman, konting-konti na lang ay kitang-kita na. Okay? Sa mga lalaki, gustong-gusto nila yung tinitignan. Pero kung ini-expect mo na ikaw ay kanilang paninindigan dahil sa ipinapakita mo, hindi po. Ang lalaki, wired yan. Nature nila na tumingin kapag nagugustuhan nila ang kanilang nakikita. Pero it doesn't mean to say na dahil nagustuhan nila yung nasilayan nila, ay seseryosohin ka niya. Hindi po, magkaiba yon. Maaring gusto niyang makasama ka. Maaring gustong-gusto niya na kayo ay magkarelasyon. Magkarelasyon in the sense na hanggang sa action lang ang ginagawa niyo. Pero pag sa usaping relasyon na kayo ay pangmatagalan, seseryosohin ka, hindi mangyayari yon, okay? Of course, may mga lalaki na ganon, mahilig sa mga ganyan. Pero hindi lahat. Marami ang lalaki na tumitingin sa babae na gusto niyang makasama habang buhay. So ang mga ito, kapag nagsuot ka ng mga damit na ganyan, na sobra-sobrang revealing, huwag mong i-expect na ang lalaking makukuha mo ay seseryosohin ka, okay? May iba pa nga diyan na talagang, ang isinusuot na ay yung mga damit ng kanilang anak na maliit na babae. Para kapag isinuot yun ay talaga namang luwang-luwa, bakat na bakat ang mga dapat ay nakatago, 'di ba? Para makakuha ng atensyon, ng validation.
para pagkaguluhan sila ng mga lalaki. So ang point dito is yung intentions mo. Bakit kailangan kang magsuot ng mga ganyan? Hindi ko sinasabi na huwag, okay? Nasa inyo yan eh. Pero sa tingin nyo ba, kagalang-galang? Hindi naman po yata, okay? Maraming lalaki ang mas humahanga sa isang babae na may class. Kahit balot na balot ang kanyang katawan ng tela, pero nakikita nila na kagalang-galang, klase ang dating, napapawaw ang mga lalaki. Mas nabibighani sila sa ganon kaysa yung pagtingin nila agad-agad ay kitang-kita na yung mga nakatago, panandalian lang yun, promise. So, punta na tayo sa number 3. Ito yung mataray. Ito yung mga babae na mahirap i-approach, mahirap kausapin, yung kapag nilalapitan mo ay iniirapan ka na. So, bakit naman naging loyal o mapagmahal ang isang babaeng mataray? Siyempre kasi kapag ang babae ay hindi laging nilalapitan, kinakausap ng mga lalaki, yung chances na yan ay mapunta sa hindi maganda or matukso ay lesser, okay? Kaysa naman doon sa babae na napaka-approachable, napaka-friendly, di ba? Ang mga babaeng ganon, nakaka-attract sila ng maraming attention, lalong-lalo na sa side ng mga lalaki. So, if ganyan lagi-lagi ang setup, mas prone yun sa tukso, sa mga hindi magagandang mangyari na hindi ko naman sinasabi na ganun-ganun palagi. Hindi po. Pero yung chances is tumataas. Okay? At yung babaeng mataray, syempre, dahil siya ay mataray, ay hindi siya basta-basta napupunta sa sitwasyon na ganoon. Okay? Dahil nga, ilang ang mga lalaki sa ganung uri ng babae. Of course, hindi ko sinasabi na 100% proof na ganyan. Hindi po. Chances lang yon, okay? So, kapag ang partner mo ay mataray, lesser ang chances na yan ay mapunta sa isang sitwasyon na hindi maganda. Like, yung natutukso siya. So, kapag mataray ang babae, konting lambing lang yan, okay? At yung pagiging mataray niya ay magiging sweet, di ba? Number 4, tahimik lang siya. Oh, totoo ba? Pero siyempre kapag tahimik ang isang babae, mas hindi siya napupunta sa mga sitwasyon na magkakaroon ng mga hindi kanais-nais na kaganapan compared doon sa isang babae na sociable, friendly, madaling kausap, approachable. So doon pa lang, kapag ang babae ay nasa ganong sitwasyon, yung chances ulit na yan ay may makikilala. Siyempre, friendly siya eh. So ang mga lalaki nagdadagsaan, marami siyang na-encounter. Kaya yung mga chances na magkaroon ng something na hindi maganda ay tumataas. Hindi ko sinasabi na mangyayari automatic, hindi po. Pero kasi sa mga ganyang mga sitwasyon, nag-uumpisa yan lang sa mga friendly na usapan, kumustahan, tapos pag araw-araw kayong nag-uusap, ayun, nagiging mas malalim na yung mga susunod na mga pag-uusapan diyan at madalas doon pumapasok yung tukso, okay? Kaya sa mga babaeng mga tahimik, tahimik in the sense na hindi sila basta-basta nakikipag-usap kung kani-kanino. Kung hindi mo siya kakausapin, tahimik lang. Hindi kanya kakausapin din. May mga tao na ganito talaga ang personality. Kahit magkatabi na kayo, kung hindi mo siya kakausapin, wala kang maririnig na sasabihin niyan. At pagdating sa relasyon, ang mga babaeng ito ay lesser din yung chances na mapunta sa sitwasyon na maaakit, matutukso dahil sa kanilang ugali na tahimik. Okay? Itong mga nabanggit ko, hindi ko sinasabi na kapag ganito na ang isang babae ay loyal. Pero yung chances ay mas mataas na hindi yan makakagawa or gagawa ng isang bagay na makakasira sa relasyon ninyo dahil sa ganyang mga katangian niya bilang babae. Okay? So, ayan po, ang iilan lamang sa maraming mga katangian ng isang babaeng loyal, mapagmahal sa partner. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.